Napalilibutan ng katubigan ng probinsya ng Quezon. Isa sa mga coastal town nito ang bayan ng Infanta. Mahigit 1,000 kilometro ang coastline o baybaying dagat ng probinsya ng Quezon. It's actually the third longest coastline in the whole Philippines. Kaya naman isa sa mga ikinabubuhay ng mga taga Quezon ay ang pangingisda. Pero alam naman natin, lalo na kapag may bagyo o kaya malakas ang alon, hindi nakakapangisda yung ating mga kababayan. So anong ginawa nila? Yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagbigay sila ng alternative livelihood para sa mga mangingisda. Ano ito? Galing pa rin sa dagat. Yung asin ng dagat. Ito, yung nakikita ninyo na mga parang bahay-bahay na yan, ang tawag dyan ay mga asinan. So may mga salt bed doon sa loob. Si Kuya Samuel ang presidente ng kanilang samahan na gumagawa ng asin. Yun. So, paano po? May kinuha na po kayong tubig alat? Meron na po, ma'am. Ayun. Ito yon. Ayan. Seryoso, tubig alat to. Tikman ko alat. So, ito po yung kinuha nilang tubig dagat. Unlimited ang supply ng tubig dagat. Kaya unlimited din yung asin, di ba? Ito, kukunin nila ito, tapos ilalagay nila sa mga drum, ipapatining nila ng mga maghapon, tapos saka nila ngayon ilalagay dito sa mga salt bed. O sige po, paano pong gagawin natin? Tutulungan ko na po kayo. Ayun, ano yan, damit? Para saan yung para masala. Opya. Ito po yung sasali natin dito sa unit. Dito po sa kabila. Ibuhos po lahat? Opo. Mainit. Ang init dito? Ano ba to? Ihulog lang yan siyang ganyan. Tapos, okay na yan. Asin ang isa sa pinakamahalagang sangkap sa Pilipinas. Hindi lang ito ginagamit na pampalasa, ginagamit din ito sa iba't ibang paraan para mapreserba ang pagkain tulad ng pagdadaing at pagbuburo. So dito sa loob ng kanilang, init! Sobrang init dito, as in, ibang level. Para kang nasa loob ng incubator. Para feeling ko magiging balot ako dito or something. Ang init talaga, grabe. So, nilagay na yung tubig dito, tapos papa-evaporate nila to. So, kaya kailangan super-duper init para mag-evaporate naturally yung tubig. Tapos, pag nag-evaporate na siya, magiging ganito siya, Ito na lang ang maiiwan. Mawawala na yung tubig, tapos mag-crystallize na, maiiwan na lang yung mga asin. Asin na to, pero medyo pa may konti pa siyang moisture. So, hihintayin pa natin yan na mag-totally evaporate. Wow! Ibang level yung init doon. Oh, next! After 3 days, magiging ganito yung resulta. Meron pa siyang konting tubig, pero nakikita mo, nagbubuo-buo na yung asin. Ayan! Aray, ang init! Kuya! Ang alat! Isa pa po, ma'am. Sa Pilipinas, may iba't ibang paraan ng paggawa ng asin. Isa na riyan ang asin tibuok sa Bohol, kung saan ibinababad ang mga bunot ng niyog o coconut husk sa tubig dagat para masipsip ang asin mula sa tubig. Pinapatuyo ang mga niyog sa araw at sinusunog hanggang maging abo. Pagkatapos, hinahalo ang mga abo sa tubig dagat para makagawa ng brine, na ipinapakulo sa mga palayok para makuha ang asin. Pero dito sa Infanta, sa loob na ng solar dry unit, ginagawa ang asin. 5 araw na raw na pinapainitan yung tubig. So, may asin na talaga dito. Ayun! Wow! Rock salt na talaga! Ay, panalo! So ito, pwede na po itong ibenta. Wow! Literal na hotness overload sa paggawaan ng asin. Kaya naman deserve natin na kumain ng masarap. Balita ko may isang pagkaing tatak Infanta na pinasarap ng mga asin na ito. Sa Infanta, meron silang sariling version ng binurong isda na kung tawagin matalos. Ang gamit nila sa pagbuburo dito, ang pinaghirapan natin kanina, asin. Ang matalos pwede raw gamitin sa iba't ibang putahe.
gata na ito ay ibubuhos natin dito sa kawali. Sunod na ilalagay ang binurong isda ng infanta o matalos. Saka ihahalo ang dahon ng tanglad, kamyas, luya, asin at paminta. Haluin ito hanggang sa lumapot ang sabaw. Kapag nagmantika na ang sabaw, pwede nang ihalo ang siling haba at siling labuyo. Hahaluin lang ulit ito ng 2 minuto pa. At maya-maya pa, pwede nang tikman ang ginataang matalos. Guys, para siyang bagoong. Parang ginataang bagoong yung peg niya. Dapat ata konti-konti lang. Parang dinadagdag lang sa ulam, pampagana. Maalat po siya. Para po siyang bagoong na isda na may